Grabe ang mga naging reaksyon ng buong mundo sa matinding galaw ng Estados Unidos na pagsuporta sa Israel at ginawang aksyon against Iran matapos na kanilang sirain ang mga nuclear site ng Iran. At dahil dito, pati ang United Nations ay nabahala at hindi rin sila umasa na gano'n ang dapat gawin ng Amerika. United Nations na yan, nakabase sa New York City. Dahil nangangamba silang baka lalo pang magpainit ng tensyon, maging problema pa ng iba't ibang bansa sa mundo at hindi ang kapayapaan. Alam niyo naman, United Nations hanggat maaari gusto nila kapayapaan sa anumang aspeto sa buong mundo. Yan din po ang sinasabi ng ating bagong Santo Papa at ng mga mamamayan o mga tao sa buong mundo na ang gusto ay katahimikan katulad ng mga Pilipino, katulad ng inyong channel na ito at tayo bilang Pilipino. Pero nangyari nga po yan, so ano kaya? Kaya ngayon, parang yung Arab country ay nakakampihan, mayroong iba pa mga bansang malalayo sa Middle East na ang kanilang paniniwala ay mali at may pagkundina pang ginawa against US. Okay? Dahil dyan, ang Amerika naman hindi nagsisi at hindi naman binawi ang kanilang paniniwala na matapos yung kanilang ginawang yan na aksyon, yan na daw ang tamang panahon para magkaroon ng pag-uusap. At kung hindi, baka maulit pa at masundan pa. Yan kasi sinasabi ni Trump President Trump. So ibig sabihin nito, pinaninindigan nila as of now ang kanilang ginawa at hindi nila binabawi. Katunayan, ay talagang nagpakita ang Amerika na sila'y superpower na bansa sa magitan ng military. Hindi lang sa ekonomiya kundi sa military action. Kasi silang lang po ang merong ganyan na klaseng galaw na hanggang sa ilalim ng lupa kaya nilang ma-penetrate, kaya nilang sirain ang anumang mga itinatago na mga armas at iba pa. At ayaw na malaking bansa tulad ng Amerika na merong bansa tulad ng Iran na makapag-develop ng mga mas magiging threat sa superpower na bansa tulad ng Amerika. Yun naman kasi talaga yan Yung ginawa ng Amerika, hindi lang basta pagsuporta yon sa Israel. Yun ay pagpapakita nila sa buong mundo na walang pwedeng maging superpower kung hindi sila. Walang pwedeng mag-develop ng anumang mga bagay na magiging threat sa national security o international security ng mga Amerikano at ng Estados Unidos as country. Ganun po yung kalala. Kaya ako pinapaliwanag kasi baka yung iba akala nila yun ay kung ano lang galaw. Malalim po ang mensahe niyan. Kaya nga sabi niya, this time ay kailangan mag-usap na. At kung hindi, maaari masundan pa. Ang problema, iba ang reaksyon ng Iran government at ng mga kaalyado nila. Gustong gumante. Aba, malaking threat yan pag naggantihan. Sa lahat ng ating mga kabayan Pilipino sa Middle East, mag-ingat po kayo. Hindi kayo dapat magpanik, hindi ko kayo tinatakot. Mabuti lang yung aware kayo sa mga nangyayari. Manatili kayong makinig sa mga balitang local at international. At kami naman at ang aking channel na ito at inyong channel na ito na hindi naman tayo titigil ng pagbabantay dyan. Kung ano ang aksyon na legal ng Philippine Government, Philippine Authority, paparating namin sa inyo. Kung ano ang mga plano, gagawin namin. Kasi katulad nito, pinaghahanda kayo. Inutusan kayo makipag-ugnayan sa mga embassy. At ang embassy naman, Philippine Embassy, at ang ating Department of Migrant Workers, nandiyan na rin at tutulong sa inyo. So ayun po yung ating magagawa. Hindi tayo pwedeng sumali sa away na yan. Kung hindi ang magagawa lang, umiwas, maganda, at kung ano dapat gawin. Ang pinakamalaking epekto nito sa pagtaas ng fuel at epekto sa mga basic commodities o yung inflation na mararamdaman nito malamang sa buong mundo, kasama na naman tayo. Hindi tayo makakaiwas dyan. Hanggat ang isang bansang katulad natin nag-i-import, nag-i-export, import-export business, world trade dyan, ay lagi may epekto kapag mayroong mga bansang nakakairingan. Mayaman o mahirap na bansa, lalo na mahirap. Lalo na underdeveloped katulad natin. Pero mayaman bansa, apektado rin dahil tataas din ng fuel. Di ba? So, yung ekonomiya, security, at inflation
Yan po yung magiging epekto. Yung palitan ng piso at dollars, magkakaroon din ng pagbabago yan. Malaki po. Kaya nga hanggat maaari, ayaw natin na makipaggulo-gulo, di ba? Kaya nga tayo dito sa West Philippines Sea, ang ating pamahalaan ay naninindigan lang yan, pero paulit-ulit na sinasabing hindi nakikipag-away sa China. Hindi business ng Pilipinas na makipag-away sa kahit kanino. Ang business lang ng Pilipinas, panindigan ang atin na mga property, territory, under the law, at makipagkaibigan, independent foreign policy ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Hindi nakikipag-away at hindi ho tunggali kahit kanino. Ibig sabihin yan, business gusto niya ay maging normal. Both economy, national security, at iba pa. Yun po yun. Di ba? Okay, so any reaction, comments sa mga bagay na pinag-uusapan natin? Huwag niyo sabihin baliwala ito. Huwag niyo sabihin hindi dapat tayo mabahala. Hindi po. Kahit malaya tayo, laging mayroong epekto. Kahit ngayon nangyari doon sa Ukraine, Russia, na halos 3 taon na sila nagkakagulo dyan. Mahigit na. O di ba? Ano ba ang epekto sa atin? Malaki rin. Yung naging epekto ng fuel, tsaka yung harina, at iba pang produkto na inilalabas mula sa Ukraine na wala na dahil nga sa kanyang problema, damay tayo. Ay mga Pilipino mahilig din sa harina. Akala nyo harina, dito lang, hindi Maraming harina tayong ginagamit, ini-import dyan sa Ukraine. Hindi pa tapos ang problema, kaya nadamay tayo. Anyway, so nababanggit lang natin. Samantala sa ibang issue naman natin, okay, dahil nga po sa kababalik lang, ang mga bata, balik eskwela, yung public school, 1 linggo mahigit na, ang privado naman, ang mga elementary high school, ay kababalik pa lang, so good luck po. Nandyan po yung ating pamahalaan, tinututukan ni Pangulong Marcos, Department of Education, Undersecretary Angara, ang 27 million na mga batang nag-aaral, naka-enroll para dito sa school year 2025-2026. At syempre, yung pribadong sektor, hindi naman natin alam kung ilan sila, yan po ay kasama rin. Yung security, sabi ng PNP, nagde-deploy sila ng mga police patrol, ng police visibility sa mga eskwelahan, sa mga daanan, papasok at palabas ng eskwelahan, pribado man o pampublikong eskwelahan bilang proteksyon. Ayan po ang magandang balita. So sana yung mga barangay tanod, barangay chairman, maging active din sila. Yung local government from councilor to governor sa mga probinsya. Dito naman sa Metro Manila, from barangay chairman, konsehal, hanggang sa mga mayor, city mayor, maging active din sila sa pagbibigay ng proteksyon, pangangalaga, at siyempre ang pagmamalasakit kung paano paayos yung biyahe, transportation na safe ang mga kabataang milyon-milyon. Isipin mo, 27 million sa public school pa lang yan. Kung sabihin natin ganoon din karami sa privado o kalahati, di napakarami niya. Di ba? Ganun po yan. So, good luck and congratulations sa mga magulang at mga batang nag-aaral sa panahon ito. Please like and share, subscribe, follow kung hindi pa sa ating mga channel.